So guys, yung nakikita nyo ngayon na kahoy, scrap lang yan na bigay kay ate. Sinusukat nila kasi masyadong mahaba yung kahoy. So gagawin lang nilang 3 feet kasi gagayahin nila yung IKEA Satsuma's plant stand. Meron kasi niyan dito, IKEA PH. Kaso, masyado siyang mahal, 2,995. Kaya pagkakita pa lang niya, naisip niya, gagawa siya ng ganong DIY. Kasi siguro kaya mas mahal yun. Ang gamit daw doon, bamboo talaga eh. Yun. So, naisip niya, gawa siya yung affordable. For today's video guys, mag-share lang po ako ng mga idea sa inyo. Sa mga mahilig pong mag-DIY, do it yourself, yung mga mahilig gumawa ng mga furnitures, at gusto nyo pong mag-barnes ng inyong mga furnitures. So, nakaisip po kami ng iba pong alternative sa barnes. Dahil last 2020, alam ko po yung mga barnes, lalo na po yung mga lacquer type na mga barnes, nag-out of stock po siya sa market. Dahil alam ko po yung mga barnes po, meron po yung alcohol content. So, palagi po siyang walang stock. So, ito po, alam ko po ginagamit po to ng mga furniture store. Alternative po sa barnes, yung suka at kape, imimix lang po para magmukha po siyang rustic look pero modern design yung inyong furnitures. So, subukan po natin. So, yun po guys, ako po ulit. Yung ginagawa po ni ate na pagtitimpla po doon sa sample po niya, siya-check po niya, gano'n na po ka-dark yung timpla po niya. Pagka po napasobra po yung kape na nilagay niyo po dun sa suka, mag-aano po siya magda-dark masyado. Ayaw naman po ni ate ng sobra-sobrang dark. So, maganda po, hinay-hinay lang po. Kung sakali naman po na ayaw nyo ng ganong ka-dark, siguro maganda basahin nyo yung kahoy. Kasi sabi po ni ate, pag nabasa po yung kahoy, halimbawa, naulanan po, ganon, hindi pa siya tuyo, huhulas daw po yung, yung pinambarnish niya na kape at suka. So, kung nasobrahan siguro, pwede nyo yung gawin, tapos ulitin nyo na lang po ulit yung proseso. Pero, doon na po sa preferred nyo na darkness niya o gano'n ka-light po yung magiging kulay ng barnis. Ito po, yung sample po nung kahoy or nung paleta nung wala pa. Then, nung inunuhan niya na po ng kape at suka. Bali, yung darkness na gusto po niya, ganyan po yung ka-dark or katan ata, siguro. Tan ata tawag dyan. Basta ganun yung kulay na gusto niya. So, dinamihan niya yung kape. Ano ba yung sasabihin ko? Parang nakalimutan ko na. Kasi kung ano yung nakikita ko, yun lang yung pina-voice over ko. So, yan, iniis-is nila para kuminis po kasi scrap lang po yan Masyado siyang magaspang. O siguro, mas magmukhang vintage. Wala po kasi si ate dito Ako lang yung nag-voice over. Ito nga po palang bakal, scrap lang din po yan. Hindi ko po alam kung anong klaseng bakal yan Wala pong sinabi si ate bago siya umalis. Pero marami siyang ganyang ginawa para po doon sa hook. Parang magiging hook type siya sa ating clean dry. Clean dry po yung ating scrap na parang yung pinaka-stairs po ng ating plant pot. Yan, clean dry po na kahoy po yun. Sa mga scrapan siguro makakahanap po kayo nun. Pero kahit sa mga hardware po, meron din. Hindi naman po ganun kamahalan. Kung sakali lang po na gusto nyo pong gayahin yung DIY po ni ate, pinaporma lang po nila para po kung gaano lang talaga kakapal, para po hindi gagalaw-galaw po yung ating isasabit sa likuran, sa harapan po nung stairs. Wala ko sa sarili.
Pero nung ginawa po nila yon, pumalpak. Kasi po, parang mahuhulog na po yung halaman. So, hindi siya nakaporma talaga ng husto. Dapat hindi yan ganyan eh. Kasi pag ganyan, mahuhulog yung lupa. Lalo po, pag basa po yung dinilagan nyo, yung halaman po. So guys, pinaporma na po natin yung ating hanging plant pot para po masabit po natin siya. Pero pagka kung saan natin siya inuka, ano lang po, doon lang natin siya syempre pwedeng isabit, hindi pwedeng i-ano-ano. Kaya kung saan lang yung uka, doon lang namin ipoporma. Tapos, ito nga po palang gamit naming scrap, clean dry po to. Ang ibig sabihin po ng clean dry, makinis na, treated na siya. Yan po yung mga ginagamit sa finishing sa bahay, saka sa mga furnitures. Yan po. Scrap lang po yan ng ate. Ang ate kasi mahilig talaga yun sa scrap. Ito naman po, kaya pako po yung ginagamit niya. Kasi wala po kami nung wood chisel. Di rin naman po kasi sobrang mabenta, kaya hindi rin po kami nag-i-stock lagi sa hardware. Yung wood chisel po sa Tagalog, ang tawag po doon, pait. Yan, wala po kasi kaming pait, kaya para-paraan na lang. Pako na lang, kaso dahan-dahan lang ang pagpukpok. Kasi po baka naman po bumaon yung pako. Tapos, gumamit din po siya ng ganito, alternative. Yung kutsara po, flinat lang po niya yung dulo. Then, ito naman po, yung flat bar 316 by 1. Ito po yung gagamitin po natin na pang-hook para po doon sa likuran po ng ating Satsuma's Plant Stand Inspired. Para po masabit po natin siya ng ganito. Yung nakikita niya po 'di ba sa bandang taas. Para po masabit po natin siya. May mga nabibili naman po ganyan, kaya lang may scrap po ang ate. Ayan, marami siyang scrap. May scrap siyang kahoy, minsan may bakal, minsan cement board, minsan paleta. Kung ano po scrap ni ate kasi gumagawa siya ng mga ganyang DIY. Ito nga po, pangalawa niya na po itong gawa nitong DIY na to kasi nanenok siya sa labas ng hardware namin. Pinapatuyo nila yung hagdan na binarnisan nila ng kape at suka. Pagbalik nila, wala na, nanenok na. Ewan ko kung sinong kumuha nun. So, kaya ang tagal namin nag-upload kasi inulit niya pa ulit gawin yan. Kasi nanakaw nga yung una niyang gawa. Then, nga po pala, shout out nga po pala kay Brother Cloyd and Alma Garden Vlog. Vlogger din po sila, kapitbahay namin. Ito pong nakikita po ninyo kung saan nakasabit yung gawa po ni ate. Since wala po kami ibang mapwesto ang pagsasabitan, pasample lang naman po. Yan na pala mukha ko, sabi ko. Brother, baka po pwede, dyan namin isabit. Pumayag naman. Yung mga laman nga sa ilalim, kanila din yun Iniram ko. Mabait naman yung kumayag. So, ilalagay ko po dito yung kanilang YouTube channel. Subscribe po kayo sa kanila. Marami rin po sila mga simple garden ideas. Ganun. Yun lang po. Thank you po for watching. God bless.